Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook ay RJ Enseñado. So for today's video, magdi-discuss ako ng another 40 items para sa Civil Service Exam. Numerical reasoning po lahat ito. Okay, so ang mga question ko nanggaling dito sa Pinoy Reviewer. So credit sa Pinoy Reviewer, nakita ko ito sa FB. Sasagutan natin itong 40 items pero may challenge ako sa sarili ko ngayon. Papakita ko sa inyo na may timer ako dito kung mapapansin nyo. Ita-timer ko ito, kailangan masagutan ko within 40 minutes lang itong mga 40 items na ito at the same time na ine-explain ko sa inyo. Pero kailangan shortcut ang gagamitin ko sa lahat. Pag may mga shortcut ang gagamitin ko kasi nga may timer tayo na within 40 minutes kailangan matapos ko itong mga 40 items na to. So, hindi ko pa nasasagutan ito. So, kaya kung sakaling magkamali ako at nakita ko naman, sorry na agad kung may pagkakataon na gano'n, pero sana wala. Okay, so let's start. Magta-timer na muna ako. Sagutan natin ito. Samahan niyo akong sagutan ito. Okay, so start na tayo. Number 1. What is the value of 15 times quantity 8 plus 12 divided by 5 minus 10? I-apply lang natin ang PEMDAS rule. Pag in-apply natin ang PEMDAS rule, unahin ng parenthesis. So we have 15 times 8 plus 12. We have 20 divided by 5 minus 10. Left to right ang multiplication and division. 15 times 20, that will be 300. And then divided by 5 minus 10. Pag dinivide 300 divided by 5, that is 60 minus 10 equals 50. Letter C. For number 82, 25% of a number is 60. What is 80% of the same number? Logic lang ang gagamitin ko dito. Ang 25% daw 60. Eh di doblehin ko. 25% 60. Pag dinoble ko yung 25%, magiging 50. 50%, dalawang 60, magiging 120. So isa pa, pag kinuha natin 75%, isa pang 25, 60 plus 120, 180 na siya. Kung mapapansin natin, ang 75% ay close na sa 80%. So yung 80% mas malaki ng konti. Ibig sabihin, mali na si 160 dahil kulang. Si 180, malito kasi 75% lang siya. Si letter D naman, sobra ito. Kasi pag isa pang 25%, 240. 100% si 240. So the answer is letter A, 192. For number 83, solve for x. So two-step equation lang ito. Subtract lang tayo ng 12 to both sides. Cancel na ito. So therefore, magiging 3x is equal to, subtract this, 45 minus 12, that is equal to 33. Divide both sides by 3. Ang value ng x ay equal sa 33 divided by 3 is 11. Okay. Number 84 ay probability. Ang formula ng probability ay blue marble, the number of probability of blue marble is the number of blue marble over the total. Okay. So ang number of blue marbles ay 10 over the total. Ang total ay i-add natin lahat, 15 plus 10 plus 5. So 15 plus 10 plus 5, we have 10 over 15 plus 5, that will be 20 plus 10, we have 30. Pag nilowest term, tanggalin lang natin. Divide both by 10 or tanggalin lang yung pareha 0. The answer is 1/3, letter B. Okay, 4 minutes. Nakaka 2 minutes pa lang tayo. Okay. So next. Number 85, the average of 5 numbers is 18. If one number is removed, the average of the remaining 4 numbers become 17. What is the removed number? So mabilisan lang ang gagawin kong pag-solve. Ang average daw ng 5 numbers ay 18. So ibig sabihin, ang total ng 5 numbers, i-multiply lang natin yung 5 sa 18. 5 times 18, that will be 90. Ngayon, one number is removed, so yung 90, mababawasan siya. Tapos, ang magiging average daw ng remaining 4 numbers ay 17. Use the formula for average. X bar is equal to summation of x over n. Ang magiging new average daw ay 17. Ipalit lang natin. Ang summation ng x ay magiging 90. May ni-remove tayo kaya magiging 90 minus x divided by 4 numbers na lang dahil nga may ni-remove na isa. Ngayon, para ma-solve natin yung x, multiply lang natin itong 4 sa 17. 4 times 17, that is equal to 68. That is equal to 68 equals 90 minus x. So dito pwedeng i-mental na natin ito.
Itong x palitan natin ng blank, ng box. Okay. 90 minus what number equals 68? Itong box natin or itong x magiging 22. Pag chinek natin, pag inad ang 68 plus 22 equals yan sa 90. So the correct answer is letter A, 22. Next, number 86. Burahin ko to, natakpan. A car travels 240 kilometers in 4 hours. At the same rate, how far will it travel in 7 hours? Siyempre, ito ay direct variation kasi yung kilometers ay directly proportional yan. Pag 4 hours daw, 240. So, siyempre, kapag naging 7 hours, dumagdag yung 7 hours, dadami dapat yung kilometers. So, i-set up lang natin ang proportion natin, magiging yung 240 divided by 4 hours is equal to, or pwede i-set up natin yung table para mas madali, wag kayong malito. Lagay natin yung kilometers tsaka yung hours para madaling ma-set up. 240, 6 hours, tapos how far, hinahanap natin yung kilometers, will it travel in 7 hours. Madali kasi pag naka-table, lagyan nyo lang ng fraction bar, lagyan ng equal sign, i-cross multiply. So therefore, magiging na siyang, or sorry, ba't naging 6 ito? Time pressure kasi, no? So 4 dapat, ayun, 4. So 4 times n, we have 4n is equal to 240 times 7. Okay. Divide both sides by 4, wag i-multiply, lalaki. So divide muna sa 4, n is equal to 240 divided by 4 is 60. Multiply, 6 times 7 is 42. Kopyahin lang yung 0. 420, letter D. Next, what is the sum of 2/5 and 3/4? Mag-butterfly lang tayo dito. 2/5 plus 3/4. 2/5 plus 3/4 equal yan sa 2 times 4, 8. Copy the sign plus. 5 times 3, 15. Over the product of the denominators, 5 times 4, 20. Pag inad natin, 8 plus 15, 23 over 20. Tingnan natin kung nasa choices. Okay na, nasa choices na, letter C. No need nang i-convert sa mixed number. Sa mixed number, this is 1 and 3 over 20. Number 88. If a shirt originally priced at 800 pesos is on sale for 20% off, what is the sale price? So yung sale price, 800, isubtract lang natin sa discount. Kunin natin yung discount na 20%. So chop-chop method lang ang gagamitin ko dito. Yung 20%, pwede natin yung i-chop-chop ng 10%, dalawang 10%. Ang dalawang 10%, ang 10% ng 800, tanggalin lang yung 0. We have 80 plus another 80, we have 160. Yung 160, ito yung discount, isubtract natin dito. 800 minus 160, that is equal to 640, letter A. Time check tayo, 8 minutes. Okay, meron pang 6:38. Okay. Number 89. A rectangle has a length of 12 centimeters and width 8 centimeters. What is its area? The formula for area of rectangle is length times width. The length is 12. The width is 8. When multiplied, 12 times 8 is equal to 96 centimeters squared, letter B. 90, what is the next number in the sequence? Kunin lang natin yung ina-add dito. 2 naging 6 plus 4. 6 naging 12 plus 6. 12 naging 20 plus 8. Okay, ayun na yung pattern. Dumadagdag ng dalawa. 20 plus 10 equals 30. So ang next natin ay plus 12. 30 plus 12 is 42, letter B. Number 91 naman ay direct substitution lang ito. Ipalit lang natin yung A, 5 dito sa A. Yung B naman natin equal sa 3, substitute natin sa B. Okay, so direct substitution, ang A ay 5. So we have 5 squared minus 2. Ang value ng A again ay 5. Ang B naman ay 3. So we have 3 plus 3 squared. 5 times 5, 25. Minus 2 times 5, that is equal to 10 times 3, 30. Plus 3 times 3 is 9. Subtract this, we have negative 5 plus 9 equals positive 4. Letter C. Okay. 92. A worker, ibig sabihin yan, isa, can paint a room in 6 hours. Gawa tayo ng table. Worker, isang worker daw ay 6 hours. How long? How long, di yung hours ang hinahanap. Will it take 2 workers working at the same rate to paint the same room? Ito ay inverse. Inverse variation, basta work problem. Pag dumami yung workers, syempre yung number of hours ay uunti. Dahil dalawa nga sila, from isa naging dalawa yung nagtulong, uunti yung oras. So i-set up na natin ang ating equation, multiply lang yung magkatapat, 1 times 6
equals, itong magkatapat ulit ay 2 times n. Solve for n, divide both sides by 2. Okay, ang value na ng n ay equal sa 6 divided by 2, 3 hours, letter D. Okay, marami pa tayong time. Number 93. What is the ratio of 45 minutes to 2 hours in simplest form? Dapat naka-lowest term. Kailangan pag nag-ratio tayo, same unit, gawin nating minutes parehas. So magiging siyang 45 is 2. 2 hours ito. Ang 1 hour ay equal sa 60 minutes. Okay? Ibig sabihin, ang 2 hours, dalawang 60, 120. Ngayon, i-lowest term natin. Pwedeng i-divide parehas sa 15. Divide both by 15. Ang magiging sagot, 45 divided by 15 is 3. Ayun, letter A na to. 45 divided by 15 is 3. 120 divided by 15 is 8. So therefore, letter A, 3 is to 8. Number 94, a student scored 85, 90, 78, 92 on 4 exams. What score does the student need on the 5th exam to have an average of 88? Okay, so shortcut ang gagamitin ko dito dahil may time challenge nga tayo para hindi na tayo mag-multiply ng malaking number. Iayos ko lang ito. 78, 85, 90, 92. Ano yung next number? Kailangan daw ang average ay 88. Okay, 88. Dagdag bawas yung kukuhanin ko dito. Kunin ko yung mga kulang dito. Or 78 plus, sa 88 tayo babase dito ha, kasi 88 yung average. Ilan yung kulang ng 78 sa 88? Kulang ng 10. 85, ilan ang kulang sa 88? Kulang ng 3. At this, we have negative 13. Kailangan itong left side, itong right side natin maging negative 13 din. Ang 90, ilan ang kulang sa 88? Plus 2. Ang 92, ilan ang kulang sa 88? Dapat ito ay 88 plus 4. Ang total nitong dalawa, plus 6 lang. So, kailangan negative 13 din siya. So, ibig sabihin, itong number natin na hinahanap ay plus 7 dapat. Kasi 6 plus 7 ay 13. So, therefore, 88 plus 7, the answer is 95, letter D. Okay. 95. Square root of 144 plus 12 squared divided by 4. Ang square root ng 144 ay 12. O, ibig sabihin, ang 12 squared, kabaligtaran yan, pag 12 times 12 equal yan sa 144 divided by 4. Okay. Paano ilan ang sagot dito? 12 plus 144 divided by 4. So, 144. Pero ang ginagawa ko dito, number band mas madali. Yung 144, pwede ko yung i-break as 120 plus 24. 144 na yon. Ang 120 divided by 12 is 10. Ang 24 divided by 12 is 2. So therefore, magiging itong 10 plus 2, that is equal to 12. So ano magiging sagot na natin dito? So ito ay 12 plus 144. 144 divided by 4 equals ba ito sa 12? Ay sorry, divided by ano ito? Divided by 4 nga pala, no? 120 divided by 4 is 30. 24 divided by 4 is 6. Saan ko di-divide? Sa 12 ko pala na i-divide. So 30 plus 6, we have 36. So the answer is 12 plus 36 equals 48. Yan. Time pressure talaga, no? Kaya nagkakamali tayo minsan. So number 96, a person buys a pair of shoes for 1,200 pesos and sells them for 1,500 pesos. What is the percentage of profit? Ang percentage ng profit ay equal lang yan sa, kunin muna natin yung profit over the cost. Ang cost ay 1,200. So ang profit natin, isubtract lang natin ito. Madali ng i-mental, no? From 1 to naging 1,500, edi ilan yung profit pag sinubtract? 300. Divide natin sa cost na 1,200. Okay. Ngayon, i-lowest term lang natin. Cancel yung dalawang 0. Meron tayong 3 over 12. Ang 3 over 12, pwede pang ma-divide parehas sa 3. Divide both by 3, magiging siyang 1/4. Ang 1/4, para maging percent, multiply lang natin both by 25 para maging na siyang 25 over 4 times 25, 100. Tandaan, kapag over 100, ibig sabihin yan ay 25%. Letter C. Okay? Kasi tandaan, pag meron tayong n over 100, equal yan sa n%. Kaya pag nagko-convert tayo ng fraction to percent, ang gawin nyo lang, pag may pagkakataon, gawing 100 yung denominator. So next.
97. If a number is multiplied by 4 and then increased by 15, the result is 55. So gawan lang natin ng mabilisang equation ito. A number n multiplied by 4, 4n. Increased by 15 plus 15, the result is 55 equals 55. Okay, solve for n, subtract 15 to both sides. Cancel this, we have 4n is equal to 55 minus 15, that will be 40. Divide both by 4 and then we will get n is equal to 10, letter D. Number 98, what is 0.125 expressed as a fraction in simplest form? Tatlong decimal places, so ibig sabihin yan ay equal sa 125 over tatlong 0, may 1 sa harap, 1,000. Ngayon, i-lowest term natin, pwedeng i-divide parehas yan sa 125. Divide both by 125 and then we will get 1 over 8. Letter A. Number 99. A tank can hold 500 liters of water. O, double number lang tayo. Ito yung percent, ito yung number. A tank can hold 500 liters of water. Ibig sabihin yan, kapag 100% ay 500 liters daw. It is 65% full. So 65% full. Sa ngayon, 65% full. How many more liters are needed to fill? I-solve natin. Kung ang 100% ay 500, ilan yung 65%? So from 100, siguro punta tayo ng 5. Para pumunta sa 5%, ang katumbas ng 5%, 100 divided by 20, no? So 500 divided by, or pwede, punta muna tayo sa 10% para madali yung 10%, no? Yung 10%, 100 divided by 10, 500 divided by 10, 50. So yung 10% ay 50. So ibig sabihin, yung 5% ay 25. Okay. So ngayon, ilan yung 65%? Ang 65% ay 50%, 10%, and then another 5%. Total na niyan ay 65%. So yung 65% ay magiging equal sa kalahati ng 500 to 50. May 10% tayo, 50. May 5% tayo na 25. So ilan yung total niyan? So meron tayong 5, 5, 5, 2. We have 12, carry 1. May 325 na tayo. Ilan daw yung idadagdag para maging 500? Okay. So ang idadagdag para maging 500 ay 175. 325 plus 175 equals 500. So the answer is letter C, 175 liters. Next, perimeter ng square. Ayan, medyo madali. Perimeter ng square. Ang square pare-pares ng side. So ang formula ng perimeter ay 4S. The perimeter of a square is 36. Given, 36 daw siya. What is the length of one side? Eh di, i-divide lang natin both sides by 4. Makukuha na natin yung side. Therefore, ang side natin ay 36 divided by 4, 9 centimeters, letter B. Okay, kita nyo na? Naka 20 items na tayo, 81 to 100, dapat 20 minutes. Approximately 17 minutes pa lang tayo. Ayan, meron pa akong konting time para pahinga ng konti. May 3 minutes pa ako. Kayang-kaya pala yung 1 minute. One question, 1 minute, no? Kaya pala. Basta alam mo lahat ng mga shortcut at pagtingin nyo pa lang, alam nyo na dapat kung paano sagutan. Kayang-kaya ang 1 minute, kaya mag-practice lang kayo. Next na tayo, number 101. Okay, PEMDAS ito. PEMDAS unahin ang parenthesis. Tapos, isabay ko na ito. Kasi kulang ako sa oras eh. Magkahiwalay, pwede nang pagsabayin yan. 2 to the 4th, that is equal to 16. Times 3. Minus 5 plus 3, that is equal to 8 squared divided by 8. Okay, left to right na tayo. Pagsabayin ko na to, 8 squared, tsaka itong 16 times 3. 16 times 3, that will be 48. Minus 8 squared, that will be 64. And then, divided by 8. Okay, so unahin natin ito. 48, just copy 48 minus 64 divided by 8 is 8. Pag sinubtract 48 divided by 8 is equal to 40. Okay. May times na pwedeng pagsabay-sabayin yan, basta magkahiwalay yung mga parentheses, exponent, multiplication, division, kapag hindi sila magkadikit, pwede nyo pagsabayan. Kagaya nung ginawa ko. 102x over 3 plus 5 equals 11. What is the value of x? I-subtract 5 ko agad both sides para madali na siya. X over 3 is equal to 11 minus 5, 6. To solve for x, multiply ko lang both sides by 3. Para makancel na yung denominator, ang value na ng x ay equal sa 6 times 3, 18, letter D.
103, a cyclist travels 15 kilometers in 45 minutes. What is the cycle speed in kilometer per hour? Conversion lang ito. 15 kilometers daw, 15 kilometers per 45 minutes. Per 45 minutes, hinahanap natin kilometer in hour. So, i-convert lang natin itong minutes sa hour. Ang conversion natin, kailangan yung minute nasa numerator para makancel yan. Yung hour nasa denominator, ang conversion ay 1 hour, 60 minutes. So pag ginawa natin yan, pwedeng ma-divide ito. Actually, itong 15 and 45 pala, pwedeng ma-divide na rin, no? Equal na ito sa divide by 15, 1/3 na lang ito. Tapos, 60 divided by 3 is 20. So therefore, 20 km per hour, 20 kilometers per hour, letter A. Next, what is the greatest common factor? GCF ng 24, 36, and 48. So lahat ito divisible, kita ko na agad, divisible lahat ito sa 12. Pero kung hindi nyo agad nakita yung 12, pwede namang uti-utiin. 2 muna. 24 divided by 2 is 12, 36 divided by 2 is 18, 48 divided by 2 is 24. Pwede pa ulit sa 2. 12 divided by 2 is 6, 18 divided by 2 is 9, 24 divided by 2 is 12. Ngayon, pwede naman sa 3. 6 divided by 3 is 2, 9 divided by 3 is 3, 12 divided by 3 is equal to 4. Ngayon, ang greatest common factor na nila ay 2 times 2 times 3. Pag minultiply natin lahat yan, 2 times 2 is 4 times 3 is 12. Letter C, ang greatest common factor. Ngayon naman, 105. What is the least common multiple of 4, 6, and 8? Bumase lang tayo sa multiples ng 8. Yung 8 divisible sa 4 pero hindi sa 6. Next sa 8 ay 16. Ang 16 divisible sa 4, hindi rin divisible sa 6. Next sa 16 ay 24. Okay, 24, divisible na ang 24 sa 4, sa 6, at syempre sa 8 dahil multiples na nga ng 8 yan. So letter A ang tamang sagot. Ang least common multiple ng 4, 6, 8 ay equal sa 24. Time check tayo. 20 minutes. Kayang-kaya pa. Baka mahirap yung bandang huli. Kaya ibig sabihin, meron na akong may mga na-advance na ako na minutes na pwede kong magamit dun sa huli na baka mahihirap. Okay? So 106, if the sum of two consecutive numbers is 47, what is the larger number? Isip lang ako ng dalawang number mag-consecutive magiging 47. Divide ko lang sa dalawa ito. 47, pag hinati ko sa dalawa yan, kung 46 divided by 2, 23, no? At 47 na to, 23 and 24. O di ayan na yan, 23 plus 24 equal na yan sa 47. Hinahanap larger number, edi 24, letter D. Okay. A box of 12 pence cost 144. How much would 30 pence cost at the same rate? Yung 12, parang yung 12 madaling gawing 30, no? So ibig sabihin, pag logic lang, ang 12 ay 144. Another 12, edi another 144 yan. Ilan na yung total ng 12 plus 12? Di ba ano na yon? 24. Hinahanap natin 30. Edi magdagdag na lang tayo ng 6, 30 na yan. Kung ang 12 ay 144, ang 6 ay kalahati ng 12. Kalahati natin yung 144, edi equal sa 72. So therefore, ang price, i-add lang natin lahat ito. 442, that is equal to 10. 144, that is 9 plus 7. So ilan na yon? 9 plus 7, 16 carry 1, 111. So we have 360. Letter B, 360. A map has a scale of 1 centimeter to 5 kilometers. Okay, so ito yung ratio and proportion ito. 1 centimeter sa kilometer daw ay 5 kilometers. If two cities are 8.5 centimeters, 8.5 centimeters apart, what is the actual distance? Lagyan lang natin ito ng n. So ang gagawin, cross-multiply lang, 1 times n is equal to, multiply lang pala ito, 5 times 85. 5 times 8.5. Ayun, makukuha na natin. Pag minultiply, 25. 5 times 8, 40, plus 2, yan, 42. May isang decimal, therefore, 42.5, letter C. And then next, simplify. Distribute lang natin ito. Distribute, magkasabay. 3 times x, 3x. 3 times negative 4, negative 12. Positive 2 times 5, positive 10. Positive 2 times negative x, negative 2x. Combine the x. 3x minus 2x, that is x. Combine the constant, the numbers, negative 12 plus 10 is equal to negative 2. Letter D.
Nakaka 29 items na tayo. Time check, may 23 minutes. Oh, kayang-kaya pala talaga. Sabi ko na sa inyo, kaya nyo, 1 minute. One question, 1 minute. Medyo relax na tayo ngayon kasi mahaba pa ang oras natin. Okay? So what is 15% of 150? Pwede nating, favorite kong part ito, i-chop-chop method. Yung 15%, pwede nating i-break yan as 10% and 5%. Favorite ko tong chop-chop method basta may percent. Yung 10% ng 150, tanggalin lang yung 0, edi 15. Yung 5%, hatiin natin yung 15, edi 7.5. O lagyan natin ng 0.0 para hindi nakakalitong i-add. Pag in-add natin, 17 plus 5, 22. 0 plus 5, kopyahin yung decimal point, we have 5. 22.5, letter C. 11. Y equals 2x minus 3. What is y when x equals 8? So yung x equals 8, ipalit lang natin sa x. So magkakaroon na tayo ng y equals 2. Ang value daw ng x ay 8. So 2 times 8 minus 3 equals 2 times 8, 16 minus 3. The answer is equal to letter B, 13. Okay, next, a gardener plants 8 rows of flowers with 12 flowers in each row. If 15 flowers die, how many flowers are left? Oh, anong gagawin natin dyan? A gardener plants 8 rows of flowers with 12 flowers. So, ang gagawin, i-multiply lang. 12 times 8 para makuha natin yung total flowers. 12 times 8, that is equal to 96. Sabi, 15 flowers die. How many flowers are left? Subtract lang tayo ng 15. The answer will be 81. Letter A. 113, what is the volume of a cube with a side of 5 centimeters? Ang volume ng cube ay S cube. So given ang side ay 5, edi kunin lang natin yung 5 cube. Ibig sabihin yan, 5 times 5 times 5 equals yan sa 25 times 5 equals 125 cubic centimeters, letter B. And next, 114, a dozen eggs, dozen ibig sabihin 12, cost 96 pesos. How much does one egg cost? One egg cost. E di, simpleng division lang. 96 divided by 12. Number band ang gagamitin ko. Ano yung madaling i-divide sa 12? Siyempre, 60. 60, no? Kasi yung 60, 65 yun eh. E di, pag hinati natin yung 96, 60 yung isa, 36 yung isa. Okay, madali nang i-divide sa 12. Ito, 60 divided by 12 is 5. 36 divided by 12, 3. So, pag in-add, 5 plus 3 is 8. Therefore, 8 pesos ang cost ng isa. Marami pa akong oras. 40 minutes ang tinimer ko sa aking sarili. Last set na ata ito. Last set na. 115 to 120. Meron na lang akong 6 items na sasagutan. Meron pa akong natitirang 14 minutes. Kaya pwede na akong mag-relax-relax sa pagsusolve. Okay. So, number 15, solve for x. 2 times quantity x plus 5 equals 30. Kapag ganito po ay wag na nating i-distribute yung 2. Ang gagawin natin dito para mabilis, divide both sides by 2 kasi yung 30 divisible sa 2. Para wala nang distribute, cancel na agad. Ang matitira, x plus 5 is equal to 30 divided by 2, 15. Para tapos na agad, pag nag-subtract tayo ng 5 to both sides, answer na agad, x is equal to 15 minus 5, 10. Letter C. Okay. Another, what is 3/8 as decimal? All we have to do is divide. 3 divided by 8. Dagdagan natin ng 2 0. Tapat dito, 3 divided by 8, hindi pwede, no? So, 0. 30 divided by 8 is 2. Times 8, we have 16. Subtract. 2 times 8, 16. Abet kulang. 3 dapat. 3 times 8, 24. Ayun, pwede pa isa. 30 minus 24 is 6. Bring down 0. 60 divided by 8, that is 7. 7 times 8, 56. Subtract 4. Dagdag pa tayo ng isang 0. Bring down. 40 divided by 8 is 5. 5 times 8, 40. Tapos na. 375, letter A. Okay. Number 117.
A train travels 90 kilometers per hour. How many meters does it travel in 1 minute? Conversion lang ito, conversion. Conversion lang, 90 kilometers per hour, kailangan lang nating i-convert. Burahin ko na muna itong part na ito. Conversion lang ng 90 kilometers per hour, i-convert natin sa meters per minute. Meters per minute. E di, i-multiply lang natin yung kilometers muna. I-convert natin yung kilometer sa meter. E di, kilometer sa baba, meter sa taas. Ngayon, yung hour naman, ika-cancel natin yung hour nasa taas and then minutes sa baba. Ayan, okay na. Ilagay na lang natin ang conversion. Ang conversion natin, 1 kilometer ay 1,000 meters. Ang conversion ng hour sa minute, 1 hour ay 60 minutes. Cancel na natin yung hour, cancel na natin yung kilometer. Ang natira na lang ay meter per minute. Copy natin yung mga numbers dito. 90, we have 1,000, and then 60. So, ang unit na nito ay meter per minute. Okay? So, yan na. How many meters does it travel in 1 minute? Ayan. So, ang gagawin lang natin, tanggalin yung 0. 9 divided by 6, pwedeng ma-divide, no? Divide sa 3. Divide sa 3, ito ay magiging 3. Ito ay magiging 2. Tapos, 1,000 divided by 2, edi 500. Multiply, tatlong 500, edi equal sa 1,500. Letter A, 1,500 meters per minute. And then, meron na lang tayong tatlong numbers. Burahin ko na muna dahil wala tayong space na. Number 118 na tayo. A circle has a radius of 7 centimeters. What is its circumference? Ang formula ng circumference ng circle ay 2 pi r. So, i-substitute lang natin. 2, ang gagamitin daw nating value ng pi, sa fraction approximately ang pi ay 22/7. Ang radius natin given 7. Okay. Multiply, pwedeng i-cancel lang 7. 2 times 22 equals 44 centimeters, letter B. And then we have ratio and proportion. The ratio of boys to girls is 3:5. If there are 40 students, okay, given 40 students, hahatiin daw natin siya sa boys and girls. Boys and girls, ang ratio ay 3:5. Ngayon, how many girls are there? O, paano natin malaman girls ang hinahanap natin? Kunin lang natin yung, i-divide lang natin yung 40 sa sum nila. 3 plus 5 equals 8. So, ibig sabihin, 40 divided by 8 ay 5. Itong 5, ito yung constant of variation. Ibig sabihin, itong 3 at saka 5, imumultiply natin pareha sa 5 para makuha natin 3 times 5, 15. 5 times 15, 25. Kita nyo na, pag in-add, 15 plus 25, babalik siya sa 40 students. Ang hinahanap natin ay number of girls. Ito yung girls. Ang girls ay 25. Letter D. Para sa ating last number, a worker's daily wage increased by 10%. If the original wage was 500, what is the new daily wage? Ang daily wage from 500, dadagdagan daw natin ng 10%. 10% ng 500, syempre. O ilan ang 10% ng 500? Di ba may shortcut tayo? Ang original 500, ang 10% niyan, tanggalin lang yung 0, 50. Therefore, ang new daily wage na, etong 10% ng 500 ay 50. 500 plus 50, the answer is 550, letter C. I-post na natin ang ating timer. Natapos natin siya sa loob ng 32 minutes and 40 seconds. So, kita nyo na, kayang-kayang sagutan ang 40 numerical reasoning questions sa loob ng 40 minutes or one question per 1 minute. One question per minute, kayang-kaya yan. So, marami pa tayong time na pwedeng magamit sa iba pang mga subject. Okay? So, that's it. So, thank you for watching. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa diniscuss ko sa inyo kahit na mabilisan lang nating in-explain dahil meron tayong time challenge na 40 minutes. So, good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.